Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa mga nakitang problema sa rehabilitasyon ng river protection structure at iba pang flood control projects dyan sa may lalawigan ng Bulacan. Yung mga kontraktor daw na sangkot, abay pagpapaliwanagin. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nadiskubring mga problema sa mga flood control projects sa Bulacan. Ito'y matapos magsagawa ng inspeksyon ng Pangulo, partikular sa Kalumpit at Barangay Frances. Sa naging assessment ng Presidente, partikular na binanggit nito ang mga butas sa dike na dapat anya ay buo para sa kahabaan ng proyekto. Giit pa ng Pangulo, maigi na pumunta sana sa lugar ang mga kontraktor upang makita kung gaano kahirap ang buhay na ibinigay nila sa ating mga kababayan doon. Napansin rin ng Pangulo ang halos 200 meters na revetment na proyekto ang hindi tapos. Gayong nakalagay sa report ng proyekto, completed na ito. Sa mga nakitang problema ng Pangulo, hihinga ng paliwanag ng pamahalaan ang St. Timothy Construction Corporation sa mga nakitang problema sa river protection structure sa Kalumpit. Ang St. Timothy Construction Corporation, isa sa top 3 contractors na nakakuha ng isa sa mga 15 proyekto na pinakamaraming flood control project sa pamahalaan. Pinasusuri din ni Pangulong Marcos sa mga scuba divers ang flood control project. Matapos makatanggap na ng reklamo, batay sa isinagawang inspeksyon, natuklasan, natabunan ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection. Dahilan para hindi makita kung may mga sheet piles pa. Sa pagkakap ng mga divers, lumabas na hindi nakadikit ang beam sa anumang sheet pile support at may malinaw na puwang sa pagitan ng dalawa na dapat sana ay magkadikit para masigurong matibay ang istruktura. Na pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang isinagawang inspection. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pa dapat. Tapos, eto pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi ko sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Maganda desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong katagal sila hindi nagdidisil. Pero sa record na talaga, desilted. Okay. Yan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang nadismaya siya sa kanyang nakita. Pagkatapos sa Barangay Kalumpit, tinungo din ni Pangulong Marcos ang Barangay Frances sa Bulacan kung saan kanyang pinuna ang semento ng proyekto na anya ay manipis at hindi pantay-pantay. Ang bakal naman ng flood control project tila hindi na anya nakabaon sa lupa. Isa pang napansin ng Pangulo, dapat lahat ng flood control projects ay mayroong kasamang dredging at desiltation. Ngunit ang binabanggit ng local officials ni minsan ay wala silang nakitang ganito sa flood control project sa kanilang lugar. Malinaw, ayon sa Presidente, hindi tugma ang kinalalabasan ng 96 million pesos halaga ng proyekto na nakasulat sa description nito sa papel at sa kontratang binayaran ng gobyerno. Kaya hindi lubos maisip ng Pangulo kung bakit nagkaganito ang mga flood control projects gayong ang laki ng pondo na inilaan ng gobyerno para dito. Dahil dito, siniguro ni Presidente Marcos na mananagot ang mga kontraktor at mga opisyal na sangkot sa maanumalyang proyekto. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways, ang Bulacan ay mayroong 668 flood control projects na nagkakahalaga ng 6.5 billion pesos. Ang rehabilitation naman ng river protection structure ay nagkakahalaga ng 96.4 million pesos. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Semento ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang nandyan.
Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanila. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.